Mga DDS, huwag kayong mag-alala, 'no. Eto, maganda ho ang, ibabalita talaga natin sa DDS, mga kababayan. Bakit? Naku, o eto si Anjo Iliana, nangangarap na pala para dun sa 2028 na election ho, mga bossing. Langya, grabe. Oh, eto, Um, atras ko, atras ko, atras ko. Oh, Anjo, sige. Isa na po akong BDS at susuportahan ko. Tumakbo man akong senador o hindi, si Vice President Sara Duterte. Ayun, narinig nyo, Isa na po akong ganap na DDS, no? At ang susuportahan ko po ay si Vice President Sara Duterte. At ano gagawin niya? Isa na po akong BDS at susuportahan ko. Tumakbo man akong senador o hindi, si Vice President Sara Duterte. Oh, may plano na tumakbo sa pagka-senador si Bossing. Ano? Si Anjo Iliana. Siguro kaya ho niya ginagawa ito, mga boss chipamo sir, inuumpisahan niya na magpakilala, na magpasikat. O ngayon, ito, susuportahan ko si Vice Presidente, DDS na ako, para panigurado, meron siyang meron siyang magiging boto. Di po ba? Meron siyang magiging boto sa mga DDS. Yung mga DDS mga kababayan, alam niyo ba, madali humauto yan. Yung mga ganyang estilo ni Anjo Iliana, yung tipo bang, si Tito Sen may kabit, ganito, ganyan. Ang sasabihin ng mga DDS agad, naku, iboto natin si Anjo Iliana sa pagkasenador. Di ba? Kung yung si Morales nga nakalbo pinapatakbo nila ng senador muntik nang mauto si Morales Boss, takbo ka sa pagkasenador. No, kailangan ka ng bayan natin kasi daw merong pideya leak etong si Morales. Ngayon, ayun, hindi na kasikat. Hindi na pinapansin ng mga DDS. At pag tayo nanalo rin ng sa Senado, pag tayo po'y nakuha at tumakbo at manalo, ay ipaglalaban ko rin po na ibalik dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, nako, sa mga DDS, yan ang pinaka-magic word nila. Pag ako, ibinoto ninyo, sa pagkasenador, ang ipaglalaban natin ay ibalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ating bayan. Yaan. Yung mga nakaupo nga, boss, si Bato de la Rosa, si Bongo, yun, hindi mapabalik. Si Robin Padilla, hindi mapabalik. Di ba? Si dating Pangulo. Dahil, sabi nila Bato, dahil hindi natin mapabalik si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas, kami na lang ang pupunta doon. Dadalawin na lang namin siya. Di ba? At kung pwede. Malapit na yan. Si Bato, kung di ako nagkakamali sa sinabi ni dating Senador Trillanes, ay Disyembre daw ho. At doon naman, si Bongo naman ay bandang mga unang buwan naman daw ng 2026. House arrest na lang siya sa Davao. Kaya yun po. Kasi magic word talaga yan. Lahat po ng mga tatakbo ng mga DDS, magic word nila yan. Pauwiin, ipauwi, ibalik sa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. Kahit na imposible na mangyari, sasabihin nila yan, manalo lang sila. Papaasahin nila yung mga DDS. Yun po yung aking message sa taong bayan. At sa usaping political bigla na lang mga kababayan, bigla na lang lumitaw si Anjo Iliana, gulat tayo, biglang nagsasalita na, Tito Sen, gusto mo ilabas ko yung mga kabit mo. Di ba? Yung biglang gising, tapos biglang nasabi sa sarili, tatakbo na lang pala ako bilang senador. Siguro ganun ang trip nito, yung biglang naalimpungatan, tatakbo ko sa Senado. Tapos sasabihin ko papauwiin ko si dating Pangulong Duterte. Anak ng tokwang style yan. Sana ay
tanggapin ako, sana'y tanggapin ako ng Partidong Duterte. Biruin mo yan. Kaya kang tanggapin yan, basta ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Sabi ni JJ Bar, pawok, alam niyo naman kung ano yung requirements diyan sa DDS. Basta nagsasalita ka ng against kay Pangulong Bongbong Marcos kahit wala kang patunay, naku, tanggap na tanggap ka diyan sa mga DDS. Tumakbo man ako senador o hindi, ay susuportahan ko po ang Team Duterte simula ngayon hanggang sa 2028. Ako po, sinabi ko kanina kay OG Diaz, sumuko na ako sa gobyerno ngayon. Matagal. Bakit? Bakit? Anong dahilan nung pagsuko mo sa gobyerno? Wala akong umasa, baka sakaling magbago pa, pero sabi ko, sumuko na ako. Bakit? Eto nga si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-uumpisa para makita lahat ng mga tiwali, lalong-lalo na sa mga proyekto. Di ba? Ng mga infrastruktura. Tapos ngayon sasabihin mo sumuko ka. Kailangan meron kang dahilan dyan. No? Para mapapaniwala mo na tiwali ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Baka isa ka din doon sa mga DDS na ayoko na. Kasi corrupt si Bongbong Marcos. Ano patunay mo? Wala lang. Basta trip ko lang sabihin na corrupt si Bongbong Marcos. Di ba? Ngayon mga bossing, napapansin natin kung ano na lang yung style ni Anjo Iliana. No? Lalabas, ginagamit yung social media, magpapapansin, magpapasikat. Yan, nakuha niya naman yung gusto niya. Mga bossing. Siyempre nakilala, nalaman tatakbo siya ng pagkasenador. Ang problema nga lang, ang gusto niyang makabilangan yung doon po sa mga konti ang botante, no? Sa mga kakaunti na lang po ang sumusuporta. Wala. Ano po ang magiging ending niya ni Boss Anjo? Di malamang sa alamang mga kababayan, matatalo na naman ito. Mukhang talo nung nakaraang eleksyon. Tapos ngayon, makakatikim na naman ng talo, mga bossing. Baka aasahan niya yung INC, no, na iboboto siya. Di ba? Hindi mahirap Imposibleng iboto ka ng INC. Bakit to, mga kababayan? Kasi yung mga miyembro naman po niyan, mga nag-iisip naman po. Di ba? Ako tingin ko nga yung iba dyan hindi na talaga pupunta doon sa rally no? Kasi mga kababayan, nung isang beses na nag-rally sila, ang sinabi ng INC, peace rally ito, peace rally para sa kapayapaan ng Pilipinas. Tapos nung mamukat-mukat natin, mga boss chief amo, sir, puro politika ang binabanggit.